Sumipa ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa noong nakarang buwan. Babala ng isang ekonomista, posible pa itong bumilis. Yan ang agenda report ni Charity Sulit. Umakyat sa 2.4% ang inflation rate para sa February 2026 base sa datos ng Philippine Statistics Authority. Mas mataas ito sa 2% inflation rate nitong January at 2.1% na antas ng inflation noong February 2025. Ayon sa PSA, food at non-alcoholic beverages ang pangunahing dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong nakaraang buwan na may 1.8% inflation rate. Ayon kay National Statistician at PSA Civil Registrar General Claire Dennis Mapa, malaki ang naging ambag ng pagtaas ng presyo ng cereals at cereal products, partikular na ang bigas, sa paggalaw ng inflation ng food at non-alcoholic beverages. Dagdag ni Mapa na ang second highest contributor sa pagtaas ng inflation ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 3.5% inflation rate. Sa isang mensahe, nagbabala si Jonathan Ravelas, Senior Advisor ng Reyes Tacandong & Co., na ang sunod-sunod na pagtaas ng inflation sa ikatlong buwan nito ay senyales ng mga posibleng upside risk. Matapos bumaba sa 1.5% ang inflation rate noong November 2025, umakyat ang antas ng inflation sa 1.8% noong December 2025 at 2% nitong January. Mungkahi ni Ravelas, magpatupad ng isa pang rate cut ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Una na rin kasing iniulat ang pinaplanong pagtatapos ng easing cycle ngayong taon. Para naman kay Brian Ang, na Vice President for Trade ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, nababahala raw ang business groups sa posibleng pagtaas ng inflation sa March at April. Aniya, dapat agarang tugunan ng pamahalaan ang mga issue tulad ng kasalukuyang girian sa pagitan ng US, Israel at Iran. Gayon din ang mga taripa ni US President Donald Trump. The business sector has been calling for government to do the necessary steps to possibly suspend excise tax on fuel, even in the short term, to be able to control what appears to be a daily increase. There have been reports that diesel will increase by almost 10 to 12 pesos next week, and gasoline will increase by 6 pesos. These have to be controlled. Otherwise, motorists and consumers will be dealing with a very heavy blow. Panawagan din ni Ang na pag-aralang mabuti ng BSP ang monetary policy nito. Is it correct for them to suddenly stop this slowdown, this reducing of the interest rates, or will they have to review their policy and further reduce interest rates to keep the economy going and to control costs? Ayon din kay Mapa, posible ring makita ang positive inflation rate para sa langis, krudo, at iba pang produkto nitong Marso dahil sa gulo sa Middle East. And then, makikita rin natin yung impact niya kasi mag-adjust, normally nag-adjust, titingnan natin sa datos, nag-adjust din yung ibang mga commodities, particularly sa items under the food. And that would be the risk to the overall inflation. Ang BSP nagbabala kaugnay sa tinatayang pagtaas ng 2026 inflation forecast sa 3.6% dahil daw sa supply side pressures. Inaasahan naman ng BSP na bababa ang inflation sa 3.2%. Pagsapit ng 2027, malapit sa 3% target nito. Binigyang diin ng Central Bank na mananatili itong mapagmatsyag at patuloy na babantayan ang mga datos na lalabas pa. Para sa agenda, Charity Sulit, Billionario News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionario News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.